Hello mga kabahay, usapang kontrata. Ito naman ay para sa Kiawan or contract price agreement. Dalawa kasi yun eh, sa major works at minor works. Pag major works, ito yung suggestion ko. Bago kayo kumuha ng contractors, kumuha muna kayo ng gagawa ng plano. Preferably architect para sa simulan na concerns yung pagpaplano at saka pagdi-design. Kumuha kayo ng civil engineers, master plumber at saka professional electrical engineer, pero may architect kayo, actually kasali na yan sa trabaho nila. Bawat architect may partners yan ng mga engineers. Nagko-consult yan sila. So maigi pong kumuha kayo ng architect para gabayan po kayo. May video po akong nagawa niyan kung ano yung dapat gawin nyo para sa simula ng project hanggang sa pag-implement. So, nasa sa ibaba yung link. Balik po tayo sa kontrata. Ano yung gagawin, tsaka paano ba kayo ipreso? Ito para sa minor works na kontrata. Pumili kayo ng contractor or skilled worker na kilala nyo, or otherwise yung na-refer ng mga kakilala nyo. With that, medyo kumpandi ka kasi alam mo sino yung kinukuha mo. Pag minor works, yun yung mga portion lang ang gagawin, like tiling, welding works, or grills ng window. Ito yung dilemma ng mga project owners. Papagawa, lagi to eh. Tama ba ang presyo ni kuyang gagawa? Baka lugi ako. Paano ba malalaman kung lugi kayo o hindi? Ito yung risk ng pagpapakontrata. Sabihin natin wala kayong alam sa construction, saka wala kayong alam kung magkano yung presyo, at saka wala kayong matanungan. Papayag kayo. At later part, dun mo na malalaman na taas pala ng binigay na presyo ni skilled worker or ni contractor sa'yo. Ang feeling mo ngayon, lugi ka. Actually, hindi kayo lugi. Kasi nung una pa lang, pumayag kayo. Simula pumayag kayo. So, walang lugi po doon. Ang lugi po dyan is kung nag-agree kayo sa presyo, tapos hindi na-meet yung pinag-usapan yung trabaho, lugi talaga kayo. Pero sabihin natin dun sa kabila is 5,000 yung price, same work. Kasi halimbawa tiling, and then sa'yo is hiningi sa'yo is 8,000. Tingnan nyo naman yung paano ginawa. Hindi po kayo lugi nun kasi pumayag kayo eh. Yun po yung talagang nature ng kontrata. Kasi aside from that, yung gumawa nun sa kabila, yung quality naman yung binabayaran eh. Hindi lang yung oras. Yung skills ng worker ang kailangan mong bayaran, hindi yung oras. Hindi nagmamatter sa ilang oras yan ginawa. Kundi nagmamatter yan sa kung ano yung quality ng gawa ni contractor. Sabihin na natin talagang may mga masisibang contractors. Hindi natin yan i-deny. Maraming nagpa-practice na tinitake advantage nila yung opportunity na wala alam si owner. So, rest back si owner, magpapagawas next time, ibabarapin na. So, it's sad to say but that's the reality of minor project contracting. Basta, wala pong lugi, owner at si contractor, kung yung napag-agrihan nyo na presyo at napag-agrihan nyo na quality is na-meet naman, wala pong lugi yun. Mataas yung presyo na binigay sa'yo, tingnan nyo yung quality. Baka naman kasi maganda yung pagkayari. Hindi mo na lang sasabihin na lugi kayo kung yung presyo at yung quality is hindi nag-meet. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Thank you so much po sa mga sumusuporta sa akin. Sa bagong nag-follow sa akin, thank you so much. Kay Ismael, maraming salamat po. Kaka-vlog, thank you. Yang Gualdes, maraming salamat po. Kay Alphone, maraming salamat. Kay Tyler, thank you. Tsaka kay Mary Rose, thank you so much po. Mag-message lang po kayo kung may katanungan kayong technical sa pagpapagawa ng bahay. Wala pong problema sa akin. Kung kaya ko namang sagutin, walang problema. Patuloy pong suportaan nyo yung programa na ginagawa ko. Ito po'y para sa ating mga kababayan na at least may bigyan natin ng awareness kung ano ba yung dapat. Thank you so much po. Ingat po kayo.